سنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang taglamig sa inyo lahat, mga kapatid. At parang nakita ko ang mga bagong mukha ngayon. Masya Allah. Yan naman kasi talaga eh. May dumarating, may nawawala. Yan ang buhay. Di ba? Mawala ang lahat. Huwag lang mawala sa atin ang Islam. Sa ating puso. Ang ating iman. Ang ating koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat maglalaho at mawawala. Allahumma thabbitna fi hadha ad-din. Allahumma amin. Ya musarrif al-qulub. Amin kayo na tinatanggap dito mga kapatid. Aming mga kababayan, maging Kristiyano ka man, bagong pasok sa Islam, Muslim ka man, ito ay pagpupulong ng kapatiran ng mga Pilipino dito sa Second Industrial Islamic Center. Kung na mahanap. Ganun din yung mga kwento tungkol sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 30 or 15 episodes, hindi ko na rin siya mahanap. I came to realize dahil pala yun ay live. Ang mga live ngayon, sinisave ko siya pagkatapos nililipat ko sa YouTube. Sa YouTube meron. May mga nakita ka sa YouTube bro, alhamdulillah. So ngayon, mas maganda yung nakasave na rin para pwedeng ma-share sa YouTube at pwede kong ibalik uli dito sa Facebook. Ngayon mga kapatid, natapos na namin nung siya nagbibinata, nung siya nagdakwa, nung siya nagjihad, at nung siya ay dumaan ng mga matinding pagsubok hanggang sa huling hantungan niya dito sa mga araw niya sa mundong ito. Ngayong araw, hayaan niyo ako na ibahagi sa inyo ang isa sa mga pinaka-importante na dapat malaman ng Muslim. Nandyan lang tayo, nalaman natin ang tauhid, ang kaisa ng Allah, ang kahigtan nito, ang kahalaga nito sa mga hadith na ito, pero ang Islam naman, ganun lang naman yan. Paulit-ulit lang siya na naririnig natin, pero siya yung mga salita ng Allah at turo ni Propeta Muhammad na kailanman ay hindi nagsasawa ang puso at pandinig ng isang tunay na mananampalataya sa Kanya. Lalo pa itong nananabik. Maski narinig mo sa isang ustad, narinig mo na naman uli sa kanya, narinig mo sa ibang ustad, lalo pa itong gustong-gusto mo pa siyang marinig dahil may mga bagong kaalaman na natutuklasan mo. Ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabing gabay. Dagdag kaalaman sa ating lahat. So, sino nga ba itong si Imam Nawawi? Bago natin pag-aralan ang 40 mga hadith o mga salita sa lawikain, turo ni Propeta Muhammad, dapat nating alamin kung sino itong sumulat na ito. Sino? Si Imam Nawawi. Si Imam Nawawi ay binagsagang alimul kabir fi ahdi, fi ilmi al-hadith wal fiqh. Kilala siya sa mga tanyag na mga pantas na maalam tungkol sa fiqh at saka hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinanganak siya noong 631 ng Hijrah. Ibig sabihin, after 631 when Hijrah. So ibig sabihin, kung namatay siya noong 676 si Imam Nawawi, ang naging edad lang niya ay 45-46 bro. Bata pa si Imam Nawawi nung siya ay nabawian ng buhay, pero ang kanyang pangalan at ang kanyang naiambag sa Islam ay hindi mamatay-matay at hindi may libing. Ibig sabihin, ang isang tao dito sa mundo na namulat na nabuhay dito, hindi kinakailangan na mahaba ang buhay mo. Ang kinakailangan maski maiksi ang buhay mo, pero napakinabangan at maraming naikontribusyon at maraming nagawa. Sabi nga nila, life on earth is not measured by the number of years, but by the contributions that you share. Maraming fa'ahum linnas. Ang tao, ang pinakamabuti sa inyo ay ang taong pinapakinabangan ng kabutihan. Ng karamihang tao na pinapakinabangan.
Kaya mga kapatid, itong si Imam Nawawi, ganun ang aral sa buhay niya, na ang pangalan niya ay si Abu Zakaria Yahya bin Sharf bin Muray an-Nawawi. Ano ba yung junum sa Tagalog? Dakong silangan, kanluran, silangan, timog. Ano yung Hindi, hilaga sa taas, timog. So I'm talking about timog, di ba? Sa timog sa huli. Oy, mga Pilipino ba kayo? Nakalimutan nyo na yung turo ng teacher natin nung grade 2 tayo na hilaga, timog, silangan. Ako sa totoo lang nalilito ako doon. Hindi ko alam yung hilaga, timog, silangan. Mahina ako sa direksyon, kapatid na Ali Janaban. So anyway, doon ipinanganak si Imam Nawawi at kung bakit siya tinawag na Al-Imam Nawawi. Ang mga tao minsan tinatawag sila kung saan sila lugar na ipinanganak. Lalo na kung ito ay marami silang naidulot sa sambayanan. Si Imam Nawawi, rahmatullah alay, sumulat siya ng mga piling mga hadith na salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ito ay pakinabangan ng mga kamusliman hanggang ngayon, hanggang sa magunawang mundo, napapakinabangan ito. Subhanallah. Kung ako ngayon iniisip ko na sumobra pa ako sa edad ni Imam Nawawi, nasaan ako sa nagawa niya? Nasaan ako sa mga nagawa ng mga nauna na pinapakinabangan hanggang ngayon? Ikumpara natin ang sarili natin. Mga kapatid, ito yung pagninilay-nilay sa sarili. So, unang isinulat niya sa hadith ni Imam Nawawi ay ang hadith na matatagpuan sa Bukhari at Muslim. Na itong hadith na ito ay rawa o nasabi na narinig ni Umar ibn al-Khattab na isa sa mga matalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangalawang khalifa after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa pagriwaya niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Aw li imra'atin yunki'uha fahijratuhu ila ma nawa alayhi. Aw kama qala alayhi afdalus salatu wassalam. Sabi ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagbabasihan sa lahat ng mga gawain ay kung ano ang nasa loob ng puso ng tao. Innama hada adatu hasr ay la yuqbal, la a'mal illa binniyah. Ibig sabihin sa wikang Arabic, innama, katotohanan, pili lang na walang gawain na pagbabasihan na bibigyan ng gantimpala o parusa maliban kung ano ang nasa puso ng tao. Puso ang pagbabasihan. Kasama ang gawa, pero hindi mahalaga ang gawa, mas mahalaga ang puso. Tunghayan natin at kung bakit. Innamal a'mal. Al-a'mal ay jami'ul a'mal. Al-bir, al-khair, wal-mu'amalat, wal-ibadat. Anong lahat ng uri ng gawain ng isang tao na Muslim dito sa mundo, maging ritual, pagsamba sa Allah, o transaksyon, o pag-uugali, sa lahat ng anong buhay niya, yun ang mga gawain. Innamal a'malu binniyah, ay niya kasduhu fil qalb. Ang niya, ang kanyang lugar ay ang puso. Hindi ang dila, hindi ang parte ng katawan, kundi ang puso na walang tanging nakakaalam sa loobin ng puso ng bawat isa, maliban ang lumikha nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang taong nagmamay-ari ng pusong ito. So ngayon mga kapatid, naunawaan natin, narinig natin kung gaano kaimportante at kahalaga ang puso ng isang tao. Tama? Ngayon, itong hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang lahat ng mga gawain, ang pagbabasihan, bibigyan ng paghuhusga at paglilitis at gantimpala o parusa
ay nakasalalay sa puso. Ang sino man ika na siya ay nag-migrate o siya ay naglikas, na sumama sa amin mula sa magkapatungo ng Madina, na ang kanyang layunin ay para sa Allah at para sa kanyang sugo, katotohanan, nakuha niya, nakamit niya ang gantimpalang ipagkakaloob sa kanya. Pero kung ang kanyang intensyon ay dahil sa pag-aasawa o dahil sa babae na gusto niyang asawain, katotohanan, yun din ang kanyang mapapala. Dahil ang pagbabasihan ay ang puso. Ngayon, may katanungan. Kasi hindi kumpleto ang buhay kung wala si Eva. Mabubuhay ba tayo ngayon, mga kapatid, kung wala si Eva? Ha? Sige nga. Oh. Ikaw ba ay tunay na magiging masaya kung wala kang asawa? Sige nga. So, ibig sabihin, kailangan. Kasi daw, doon sa kapanahunan na yon, ang mga babae, hindi ako marites hindi ko to kinukwento dahil nagmamarites sa inyo. Ito ay basihan doon. Kuyog na ka, bro. Asan tamang mukuyog? Si propeta kay mo ato dito sa Medina. Bakit? Magaganda ang mga babae dito. Yun, narinig niya yon. So, ibig sabihin, hindi pala ang pagsama niya doon sa Madina ay para sa Allah at para sa sugo. Ngunit para sa babae. Nung binanggit ito kay Propeta Muhammad, ito ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit napakahalaga sa buhay ng mananampalataya na ang dapat naglahat ng ginagawa natin ay ang puso ang unahin mo na pairalin mo. Dahil dyan nakasalalay. Una, magbigay tayo ng mga aya sa Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay ang patungkol na kinakailangan ang puso ang paiiralin sa mga gawain natin sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Bayyina al-aya 5. Sinabi ng Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wala kaming ipinag-utos sa kanila maliban sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, na wala siyang katambal, na wala siyang kaparehas, nag-iisang Diyos na nararapat paglingkuran at sambahin, liya'budun. Bakit? Ang pagsamba sa Allah, mukhlisin. Hada huwa yadullu ish an-niyya. Yadullu al-ikhlas. Dapat na ang pagsamba sa Allah ay ang ikaw ay dalisay. Puro na totoo sa iyong puso. Hindi pakinig sa tao, hindi pakita sa mga tao. Yan ang dalil. Sa Suratul Zumar, sinabi ng Allah sa Suratul Zumar al-aya 11, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisina lahuddin. Sabihin niya, Muhammad, walang pag-uutos sa iyo, walang pag-uutos sa sino mang nagtataglay na gusto nila na tanggapin ng Allah ang kanilang pagsamba at mga gawain, na sila ay pinag-uutusan sila na gumawa ng kabutihan, sambahin ng Allah, mukhlisina lahuddin. Kailangan dalisay ang puso. Wallahi mga kapatid, with due respect, kayo na mga Kristiyano o dating mga naging Kristiyano, oo, pinag-uusapan ninyo ang pagiging dalisay na totoo ng puso. Pero hindi katulad ng Islam ang tunay na pagkadalisay ng puso na ipinaliwanag ng klaro na matotohanan. Dahil walang bahid ang puso dapat. Totoo na puro, walang tatanggapin. Maliban sa kung ano yung totoo ang kanilang mga puso. So, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit din niya sa Quran, ala wa dinullahil khalis, hindi ba ang relihiyon ng Allah ay kailangan dito ang pagiging ikhlas? Bala, kailangan dito ng pag-iikhlas.
At ganun din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran? In tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah. Allahu Akbar. In tubdu ma fi sudurikum anuman ya'lamuhu Allah. Alam ito at batid ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa puso. So kapatid na Khalid, ibig sabihin, wala kami tatago. In tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah. Wala tayong pwedeng may tago sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya at batid niya kung ano ang nasa puso at sa loobin ng isang alipin. Walang nakakaalam na ikaw ay ikhlas. Kapatid, ito ang kagandaan nito. Walang nakakaalas na ako ay ikhlas maliban sa ako mismo ang nakakaalam at ang aking tagapaglikha. Ikaw hindi mo alam, bay. Bisag kung siya insulti mo, bay, di mo kaibalhan kay. Hindi mo alam ang nasa puso ko. Hindi mo alam ang nasa loobin nito. Kaya huwag tayong maging judgmental. Dahil yung judge mo, ikaw sa araw ng paghukom, ikaw ang i-judge ng Allah na maaari ikaw ang naging biktima ng pagiging judgmental mo na ikaw pala ang masama, ikaw pala ang may bahid sa puso mo na hindi totoo kaysa doon sa tao na pinagsasabihan mo na hambog o pinagsasabihan mo na hindi totoo o munafik. Walang nakakaalam maliban sa tunay na nagmamay-ari ng puso at ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang katanungan, bakit pinili ni Imam Nawawi ang hadith na ito na una niyang isulat? Dagdagan mo pa. Basta, di lang naman Kan apag yun? Sa kitab ni Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, na more than 10,000 na hadith na salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinili niya na more than 6,000 lang ang napili dito sa compilation ng Bukhari. Unang hadith na pinili ni Propeta, o unang hadith na pinili ni Imam Bukhari ay itong hadith na inamal amalu biniyat. Ganun din si Imam Nawawi, na pinili din niya ay ang itong inamal amalu biniyat. Palagay niyo, bakit? Abdullah. Abdurrahman. Ihsan, engineer. Dahil sa kahalagaan ng paksang ito, oo, maaari, pwede. Ikaw, Khalid, bakit kaya? Bakit ito ang pinili ni Imam Nawawi? Kayo ng mga bago. Maaari, may kuro-kuro kayo, di ba? Bakit yun pinili ni Imam Bukhari? Yun din ang pinili ni Imam Nawawi, na ang hadith na ito ay isulat niya, ang unang pambungad ng mga salita nila na isinulat na kinumpile ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay innamal a'malu binniyat. Bakit? Bismillah. Very good. Isa kasi ito sa requirement para tanggapin ang ating mga gawain na pagsamba sa Allah ay ang kung ano ang nasa loobin ng puso. Sabi din ng mga pantas, o sabi dito sa pag-explain dahil daw, hada huwa asasuddin. Ito ang foundation ng relihiyon. Maski anong relihiyon na Islam na pinapaniwalaan mo, ito ang kanyang pondisyon, ito ang kanyang tibay, ito ang kanyang pagiging makatotohanan, dito nakasalalay ang iyong pananampalataya. Kung ito ay may bahid, kung ito ay sira, kung ito ay mapagkunwari, kung ito ay marupok at hindi totoo, walang silbi ang lahat ng ginagawa mo. Bisag umitim pa ang noo mo sa
pagsusudyud-sudyud, nasabihin mo pa, bro, tignan mo itong noo ko, nag-itim na nadbay, kay grabe ko magsudyud, 1 oras ako nakasudyud. Kung sa'y labot ko nimo, bisag 1 ka oras, nangutan ako nimo. Bro, ang Islam at ang mabuting gawain hindi sinasabi. Alam niyo ang ikhlas, ang sekreto? Na gawain, yung hindi mo ipapamalas, hindi mo sasabihin. Katulad daw ito ng kasalanan. Na ang kasalanan na nakakahiya, na hindi mo gusto malaman. Tinatago mo, di ba? Mga kasalanan natin na nakakahiya, hindi mo gusto malaman ng kahit sino. Magulang mo, asawa mo, mga anak mo, best friend mo, kamag-anak, buong madla ayaw mo. Itong mga tao ito na gumagawa ng kasalanan na pinapakinalala dito sa Facebook, mga walang hiya. Ang kakapal ng mukha. Nawala na yung muruah. Ang hayop, ganun. Pag gumagawa ng kasalanan, bisag kinsay nakakita sa ila. So, ang ikhlas ay totoong ikhlas, katulad ng paggawa ng kasalanan na ikinakahiya mo na hindi mo sasabihin. Itatago mo. Ganun din daw ang paggawa ng kabutihan. Kung pwede, huwag mong sabihin. Huwag mong ipakita. Huwag mong iparinig. Yan ang mahirap ngayon sa ating mga tao. Lianna al-insan yuridu al-madah. Tabiatul insan, ito ang mahirap sa atin. Dahil karamihan sa mga tao, ang gusto niya ngayon ay naririnig, nakikita, sinasabi, ina-announce ang kabutihan na ginagawa niya. So, yun ang pagka-danger. Bro, kayo ng mga bago sa Islam, tignan nyo kung ano ang kagandahan ng turo ng Islam na ito. Na ang pundisyon niya ay ang puso. Bakit? Kasi, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ang niya o saloobin na mabuti ng isang mananampalataya ay mas mainam yun kaysa kanyang gawain. Naunsa man na. Kanjit lang ba? Kanisya. Sabi, mas mabuti pa yung niya mo kaysa sa gawain mo. Alam niyo kung bakit mas importante ang niya o ang ikhlas o ang puso na gawa kaysa doon sa kilos? Ano? Bakit? Kasi ang niya o ikhlas na puso, gagantimpalaan ka ng Allah sa pamamagitan ng pag-intensyon mo ng gawain maski hindi mo nagawa. Kaysa mismo na ikaw na ginawa mo yung gawain na wala siyang intensyon, nakita at narinig ng mga tao, walay silbi. Walang saysay. Dito makikita ang puro at totoo, ang ikhlas, ang mapagkunwari, ang mga kufar o ang mga Muslim na mga pakitang tao o ang mga Muslim na sila ang mga munafik, gumagawa ng kabutihan. Nakikita, naririnig. Pero alam ba natin ang saloobin nila? Hindi. Pwede ka maging mapagkunwari. Pwede ka maging mapakitang tao. Sasabihin nila, grabe si Khalid, napakabait niya, namimigay. Grabe ang pagsamba niya sa Allah. Grabe, lahat kabutihan. Pero ang puso niya ay maitim. Nandito sa puso niya na para purihin niyo ako. Para kayo ay makita niyo ako ng mabuti. Hindi pala ito totoo. Pekeng puso. Bakit mas mahalaga? Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba
kataba as-sayiat wal khairat wa bayyana bainahuma faman hamma bihusni niyati fakataballahu ajrahu kamilan wa in lam yaf'al. Subhanallah, fima ma'na al-hadith. Katotohanan, si Allah, ipinasulat niya ang lahat ng mga mabubuting gawain at ang mga masasamang gawain. Alam niya yun, nagagawin ng isang alipin. At ito ay ipinaliwanag. Nalaman natin, bilang Muslim, alam natin ano ang haram, ano ang masama. Ngayon, ang isang tao, pag siya ay nagniya ng mabuti na niya na gawain, ipapasulat ito ng Allah ng mabuting gawain na kumpleto na gawaing mabuti maski hindi niya ito naisagawa. What is the lesson? Anong aral dyan, bro? Sige nga. Anong aral? Nakabulat lang ang mga mata ninyo. Ha? Kinakausap ko kayo. Anong aral? Tapos na ganyan lang yung mata niyo. Noon siya to. Nasabot niyo kung giingon. Bay? Ha? Sige nga. Ikaw, bro. Anong naintindihan mo doon sa sinabi natin? Maging totoo sa iyong sarili, Stad. Okay? Maging totoo sa sarili? Aral. Okay? Very good. Maging totoo sa sarili. Ano pa? Khalid. Sasabi ka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. What is the lesson? Bisaya mo ba eh? Dagay mga Bisaya diri na nagtanaw sa ato ah. Don't lose hope in the mercy of Allah. Ha? Don't lose. Oh, don't lose hope. Don't lose your way. Ha, don't lose your way. Kanta nang ba yung giingon? Don't lose your way. Hindi man ang atong giingon. Ha? Don't lose hope. Huwag kang mawala ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Oh, okay, very good. May connection? Sige. Okay naman tayo magsulti-sulti, bisag walang connection. Importante makapagsalita lang. Malaman natin ang totoo. Ang katotohanan, ikaw Adam, palagay mo. Ano? Ha? Ikaw ay gagawa ng mga ibadah at pagsamba ay kailangan iklason niya. MashaAllah. Kung ikaw ay gagawa ng mga gawain, kailangan ito talaga ay dapat ikhlason niya. Ibig sabihin, puso. Doon mismo sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? Ang niya na intensyon na mabuti ay mainam at mas mabuti kaysa gawain ng isang mananampalataya. Kasi, yung hadith na binasa natin kanina, ang Muslim na nag-intensyon ng mabuting gawain, maski hindi niya nagawa, ipapasulat ng Allah ang mabuting gawain na yun. Na maski hindi niya nagawa. Ano pa kung gagawin niya? Kung gagawin niya, gagawing doble. 70,000 times na mabuting hasanat. And you cannot find that only in this religion, Islam. The more you perform one deed, action, will be multiplied to 70 until 70,000 of hasanat sa araw ng paghukom. Minsan sa araw ng paghukom, nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang alipin, magtataka siya. Sabi niya, Ya Allah, ito ang gantimpala ko. Ano ito? Anong nagawa ko? Magtataka. Sasabihin sa kanya, ito yung ginawa mong simple na dinoble-doble pa sa'yo sa mga gawain mo. Halimbawa, mga kapatid, sa Islam, ang turo niya, pag may nakita kang makakapinsala sa daan sa iyong kapwa-tao, tanggalin mo ito. Dahil ito ay isang uri ng sadaka at pagsamba sa Allah. Pag natanggal mo yun, mayroon kang gantimpala sa Allah, mayroon kang reward. Dahil sa pagtanggal mo, may isang tao na dadaan, isang ulama, isang attorney, doktor na nagmamadali. Tapos, kung hindi mo sana tinanggal yun, marahil siya ay madisgrasya.
Pero dahil sa pagtanggal mo, hindi siya nadisgrasya, hindi siya napahamak, nakapunta siya sa kanyang trabaho na nagamot niya ang kanyang bibigyan ng naghahagaw buhay, maraming nagawang kabutihan si doktor, kasama yung nabigyan niya ng kaligtasan dahil sa gamot na ginawa niya, maraming kabutihan na nagawa niyon. Ano ang dahilan? Ikaw na nag-iisa na hindi mo alam na tumubo ng marami ang gawain. Subhanallah, look at this. Very logical, mga kapatid. Sa araw ng paghukom, hindi mo alam, ang gawain mo nakukunti lang dito sa mundo, doon sa araw ng paghukom, ipapakita sa iyo ng Allah na walang bilang ang dami ng hasanat na nagawa natin. Ganito kahalaga ang niya. Mayroon din hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Fima ma'na al-hadith, idza nawa 'abdan bish-shahada." Pag ang isang alipin ay nagniya siya na siya ay mamatay na shahid. Alam natin sa Islam, pag ikaw ay namatay na shahid, diretso sa paraiso. Ang shahid ay ang taong nakipaglaban sa larangan ng Allah na totoo. Maski siya ay namatay na nakahiga lang, na hindi siya na shahid, ang kanyang gantimpala ay shahid. Because why? The key is only because of the purity of the heart. Wallahi mga kapatid, kaya ang Islam, dito makikita ang tunay na pagkapuro ng tunay na pananampalataya ng isang Muslim. Ang problema, mahirap paglabanan minsan ang niya natin. Kasi nababago. Hindi siya permanente. Ang puso ng tao, hindi permanente. Laging nagbabago. Sumiya kalbun li'annahu yuqallib. Tinawag ang puso sa Arabic na kalbun yuqallib dahil ito'y nababago. Hindi permanente. Halimbawa, nag-ikhlas ka na pupunta sa masjid na magdarasal para sa Allah. Totoo na ikhlas ka. Nagdasal ka na ng sunna, Allahu Akbar, taimtim na Masya Allah, hindi makabasag pinggan. Nagdarasal para sa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Sasabihin ko to sa mga imam. Sasabihin ko to sa sarili ko, sa kahit sinong Muslim. Nung nagbabasa na si imam, nakita niya, narinig niya, uy, nandito yata si Mayor, nakita ko kanina, pumasok. O di kaya yung nagnanais na gustong mag-asawa ng anak ng kanyang magiging manugang, uy, nakita ko dito yung tatay ng nililigawan ko. Mashallah, pabasahin ko ng mas magandang boses ko. Binago na niya ngayon. Ang boses niya na lalong gagandaan. Bakit? Dahil doon sa tao na nandoon. Tamo? Nandoon na yung pundisyon ng pagbabago, nandoon na yung totoo ka, pero sa biglang saglit, nagbago. Allahu Akbar! Nagsimula ka na, nakita mo dito yung kaibigan mo, nandito si Ustad, nandito si Sheikh, nandito, uy, kailangan makita nila ko na maganda yung posisyon ng aking pagdarasal. So, di ba? Mahirap labanan ang pagiging ikhlas dahil sa pwedeng biglang nagbabago. Kaya mga kapatid, mahuwalhal. Paano ito gamutin? Paano ito maging totoo? Sabi, ika ng ibang mga pantas, ang mga taong nagdarasal ng Fajr sa masjid, diyan nakikita ang mga ikhlas. Kasi walang gaanong tao. Walang parinig. Kung hindi totoo yung pananampalataya mo sa Allah, mas gusto mong natutulog ka. Wallahi, ya Allah, patawad kami na minsan karamihan sa buhay namin nagugustuhan namin ang tulog namin, lalo na sa taglamig na ito. Ano pa? Pag ikaw
bilang isang tao, gagawa ng kabutihan, huwag mo nang isipin na purihin ka. Isipin mo na lang, babatikusin ka. Nochi balachi. Kahit anong sabihin nila. Ya Allah, para sa iyo to. Kaya puso ang nagsasabi at nagsasalita. Kaya mga kapatid, ang sino mang namatay na nahusgahan natin o nakita natin, walang tanging nakakaalam sa kanilang paroroonan maliban sa Allah. Huwag tayong mag-judgmental. Huwag tayong mag-judge agad na ito siya, ganito siya, ganun. No. Sino bang nakakaalam? Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, may araw ng paghukom dahil siyang maghuhukom sa atin. Siya ang maglilitis sa atin. At ganito kahalaga ang Islam na ang foundation niya ay ang puso. Innal ladina amanu wa amilus salihat madha qala al ulama, sila yung mga naniniwala sa Allah na gumagawa ng mga kabutihan. Wa amilus salihat yudkhiluhum fi rahmati. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Ya Allah. Suratul Jathiyah. Yaong sila na naniniwala. Mga kapatid, ano ito? This is the real success in this world. We all want to be succeed in our life. We want to be among those people who are known, influential, among those who are powerful. We want to be succeed in our family, in our career, in our job. What is the success in this world? Nothing, all temporary. And the real success, according to this ayah, Allah said, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, in those who believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and they do good, righteous deeds. When you believe in Allah, it should be followed by good actions. It should be followed by good deeds. Because you are nothing, because you are not true in what you believe if you do not show any action, any good actions. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Indeed, they will be the dwellers, or they will be among the people who will be granted by the mercy of Allah. When you believe in Allah and when you do good deeds, you will be granted the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. فَفِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. And this is indeed the great success. Subhanallah. Walang tunay na tagumpay sa mundong ito maliban kung sino yung tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at yaong sila na nagsisigawa ng mga gawaing mabuti. Dahil sila ay tatanggapin at papapasukin ng Allah sa kanyang habag. Ang sino mang napapasok sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika huwal fawzul mubin. Ito ang tunay na kaligtasan at tunay na tagumpay na walang hanggan, na makatotohanan. Anong sinabi dito ng mga pantas sa wa amilu salihat? Wa amilu salihat, ma ma'na huna? Al-amalu salih huna yaqulun bishartain. Al-ikhlas wa mutaba'a li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khalas, intah al-amr. Ma fi shay. No further elaboration, explanation. Ang amilu salihat, yung silang naniniwala sa Allah na gumagawa ng mga kabutihan, ang mga taong gumagawang kabutihan, dalawa ito. Una, ikhlas, totoo, dalisay, puro ang kanilang puso na ang kanilang ginagawa ay para sa Allah. Wallahi mga kapatid, subukan nyo ito, nasubukan ko ito. Kung sino nakasubok, lalo pa niyang pagninilay-nilayan. Yung hindi pa nakasubok, try it. Magmahal ka sa Allah. Gumawa ka ng mabuti para sa Allah. Huwag kang maghangad na may kapalit sa mga tao.
purihin ka ng mga tao. O mayroon silang ibibigay na uling gantimpala sa iyo. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ay nagpapakain at gumagawa ng kabutihan para sa Allah. At hindi namin hangad na magpasalamat kayo sa amin, purihin kami o bigyan ng gantimpala. Allahu Akbar. Mga kapatid, ang mga anbiya, ang sa kanila, kapatid na engineer na Ihsan, ang angad nila ay ang gantimpala ng Allah. Habag ng Allah. At dapat ganun tayo. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ito ginagawa namin para sa Allah. Minsan tayo, bilang tao, ako, naging biktima. Lahat tayo, alas, pwede gawin natin ito araw-araw. Tutulong ka sa asawa mo, sa pamilya mo, kapatid mo, mga anak mo, kaibigan mo, kamag-anak. Bakit? Dahil mayroon kang iniisip. Anong iniisip mo? Para balang araw, mabigyan niya ako ng utang na loob na tinulungan niya ako eh. Tingnan mo yun. So nagkaroon ka na ng kapalit. May mga tao na tutulungan mo pa lang, sasabihin niya sa'yo, ang kapalit ba naman eh? Oh. So bro, okay. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Walang mabuting gawain na mabuti maliban sa ang gantimpala niya ay mabuti. Alam mo na gagantimpalaan ka ng mabuti, pero bakit naghahangad ka na dito pa lang sa mundo makuha mo na? Ang taong napahirapan, ang taong naghihingi, ang taong nag-uutang, ang taong ganito, ganyan. Yung mga nagbibigay ng 5-6. Bakit? Gusto nila, tumutubo sila. Gusto nila, wala silang gantimpala na may bigay sa iyo sa araw ng paghukom. Magpautang ka na walang 5-6. Bro, ito lang ang pera ko dahil mas matindi ang mas pangangailangan mo, utangin mo yan. Walang 5-6, para yan sa Allah. Yun ang totoo. Yung iba, magpapautang. O sige pero dapat, alam mo naman ako, naghihirap, pero minsan dapat alam mo rin na. So, ibig sabihin, meron pang dapat. Meron pang mga condition. O di kaya ang nasa loobin ng puso niya, balang araw, ako naman ang utang sa kanya. O di kaya para purihin siya. O di kaya, bro, mahirap paglabanan ang puso na hindi ito ay magbabago. Kaya hayabina nu'minu sa'a. Halina't baguhin bawat segundo, bawat oras, bawat araw ang ating puso. Na manatili ito sa kabutihan na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sinasabi ko, nababago ito. Ang paghuhusgahan ng Allah ay ang ating puso. So mayroon pa tayong chance. Mayroon pa tayong chance na magbago. Mayroon pa tayong chance na palitan, baguhin, nujadid. Bakit? Ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Dahil ang pagbabasihan ng mga gawain ay kung ano yung huling gawain na nagawa ng isang tao. Kung ikaw dati nag-ambog, nagpakitang tao, naggumawa ng kasalanan o nagtambal sa Allah, ngayon narinig mo itong lecture na ito na para sa Allah, gawin mo na, ya Allah, patawarin mo ako noon dahil hindi ko alam. Ya Allah, patawad mo ako dahil ako'y marupok at tao lamang. Ya Allah, inaalay ko sa iyo ng lahat ng mga natitirang buhay ko ay para sa iyo. Lahat ng mabuting gagawin ko, ya Allah, tanggap ito na para sa iyo. Sabihin mo na yun, in advance. Kasi pwedeng napapago. At how dare you are nagagawa ng kabutihan dahil meron kang iniisip na iba na hindi para sa Allah. Mga kapatid, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wala kaming pinag-utos sa kanila maliban sa gumawa ng kabutihan, sambahin ng Allah na ang kanilang mga puso ay dalisay, na ito ay tunay na naghahangad ng gantimpala, habag at awa ng Allah, hindi para sa tao. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sana napulutan natin ang mga aral na ito, mga kapatid. Ang Islam, ang totoong reliyon ng lahat ng mga propeta na tunay nagtuturo ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Lahat na ba Muslim, mga kapatid? Mayroon pang Kristiyano dyan. Itaas ang kamay, sino pang Kristiyano dyan? Lahat Muslim. Muslim ka na ba eh? Tiga saan ka? Ano po? Dasma po. Oh, Dasmariñas, Cavite. Oh,
Dasma. Natira naman ko sa Dasma. Dasmariñas, marapit sa Iskag. Kapitbahay kami ng Iskag. Malapit kami dun sa SM. Sa Dasma Bayan po. Doon ka sa Dasma Bayan. Oh, mashallah. Masarap mamalingkid doon, bay. Di ba? Oh, mashallah. Cavite ka, no? Cavite. Sige, sa iyo ang Cavite, sa akin ang Quiapo. Batang Quiapo ako, bro. Sa totoo lang. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.